nakakatuwa kasi sabi ko ako kasi ayoko bigyan na tama yung sabi kanina natin ayoko bigyan ng division na parang ito mainstream to indie to. Ako, trabaho ko, artista ako, anong trabaho ko umarte. Either mainstream yan or indie yan. Pareho kong mahal yan. Kumbaga parang, ang gusto ko lang ang makagawa ko ng pelikulang maayos, ng pelikulang mapagmamalaki ko balang araw, pag tumanda na ako, makatrabaho yung mga magagaling na artista at magagaling na director. Siguro isa ako sa mga blessed kasi kumbaga nagagawa ko mga dream project. So paano mo ba ito i-label? Ano ba ito? Mainstream, indie, or what? Actually, ayoko siya Lagyan ng makeup. Pero sabi ko nga, siguro nagkataon ang story niya is mainstream, pero independent siya ginawa. Sa independent. Ano ba title nito? Padre de Familia. Okay. Ano yung magiging role mo rito? Ano yung magiging role? Ako yung panganay na anak. Pangalawang anak. Pangalawa sa panganay na anak. I was working with Ate Guy. Nung nalaman mo magkakatrabaho kayo. Excited. Sobrang lahat naman siguro ng mga artista, bakarap siya makatrabaho. At siguro isa ako sa mga mapapalad na nakatrabaho siya. Pero sinasabi di ba before na ikaw daw yung lalaking Ate Guy kasi sa galing mo ng umarte. Parang gano'n. Nakakataba ng puso. Pero syempre sabi ko nga, nag-iisa ang Nora ko. Nag-iisa ang superstar. Sabi ko, makatrabaho siya, isang katuparan na yun sa mga pangarap. So, kailan ang tentative release nito? Honestly, wala pa naman po. Kasi, tinatapos ko po namin yung pelikula. Pero sabi ko, sana magustuhan ng mga Pilipino at maraming mga relief. Box yung yung mga eksena yung matitindi. Meron bang medyo talaga? Hindi matitindi, halos lahat nga matitindi. Talaga. Hindi, meron ba yung talaga parang namamangha ka sa kanya? Wala talaga. Kasi si Ate Gay, hindi niya kailangan umarte ng mataas eh. Hindi niya, sabi ko nga, onting sa amin, sabing mga artista, onting mali mo, lalamunin ka niya ng buhay na buhay eh. Kasi nakaganon lang siya, kahit nakatitig lang siya sa'yo, mata lang niya, nagsasalita na, nakakainig ka rin. Pero Coco, di ba dami mo nang ginawa, di ba? Yun nga yung sinabi nila kapag crossover ka na from let's say indie, mainstream, and back, and very successful ka doon. Pero naiba ba yung proseso mo bilang artista? Every project? Paano mo tinitignan yung every project, every role na ipa-play mo? Ano po kasi, hindi ko alam kung sobrang dedicated kasi ako talaga sa trabaho ko. Either mainstream yan or indie. Like kung nililook forward yan, like kung pinaganda talaga. Sabi ko nga, minsan ang sarap lang panoorin. Pero yung proseso nun bago namin trabaho, like ako kunyari, bago ako umarte, syempre yung character ko, paano ko siya bibit-bitin, paano ko ihahanda yung sarili ko para sa character ko, paano ko ihahanda yung sarili ko para sa mga ka-eksena ko. Mahabang proseso po talaga. Pero napakasarap lang sa pakiramdam kapag nagagawa mo siya ng tama at kapag hindi kinalabasan ng pelikulang ginagawa mo o ng proyekto. So far kapag work mo Nora, ano yung mga nakita mong similarities niyong dalawa? Since kino-compare kayo ng Siguro sabi ko nga, minsan para sa akin din po kasi, hindi naman gano'n. Siguro isang factor yung pagiging magaling umarte. Pero sa akin yung pagiging, ang mas hinahangaan ko kasi kung paano nakikitungo ang isang, like yan, si Ate Guy, kumbaga isang superstar, kung paano siya makisalamuha at makitungo sa mga tao. Lalo sa mga katrabaho niya, sa co-actors, sa mga staff and crew, at sa mga ordinaryong tao, mga nanonood. Talagang sobrang, sabi ko nga kung bakit siya superstar, dahil sa pagiging, alam mo pagiging humble niya, hindi mo siya mararamdaman na siya ang superstar ng Pilipinas. Hindi, napaka-down sir. Personally, Actually, honestly, mamatay man. Sabi ko, once lang siya na-late, siguro mga 15 minutes. Tapos sobra siyang apologetic. Tapos pag nagkakasakit siya, sabi ko nga, siyempre, walang, di ba nakakarating sa akin, pero sabi ko, hindi ko siya nakita. Hindi ko nakita yung sinasabi nila na kaya nga sabi ko, ang in-expect yung galing niya umarte, oo. Pero sabi ko, hindi ko in-expect na siya, ganun siya kabait at ganun siya kasarap na katrabaho. Pakikwento ka ba yung first eksena ninyo nung time nung maka-eksena mo si Ate Guy? Namangha ka ba? Parang medyo... Hindi ba nga, nanginginig ako eh. Nanginginig ako sa takot, natataranta ka. Hindi mo rin kasi alam kung paano mo siya bilang ka-eksena, hindi mo rin alam kung paano mo siya ipiplease eh. Kung tama ba yung arte ko, baka mamaya habang ma-arte kami, sabi niyo, ito na ba yun? Baka ganun. Paano mo na-overcome? Wala na lang. Later on, alam ko na nararamdaman ko na parang nagja-jive na yung namin eh. Kumbaga, yung
eksena namin, nagiging fluid namin, nagiging smooth. Siyempre, umpisa, mataas, mababa, nagtatansya kayo. Tapos later on, okay, sabi na. Good thing ba, Coco, na nagkaroon ka ng break from TV para ma-accommodate yung project, yung film na Oo naman po. Kumbaga, malaking factor talaga sabi ko. Siyempre, combination ng lahat na yan eh. Kumbaga, lahat naman na itulong sa akin nasa India ko, lahat naman na itulong sa akin ng nasa TV ako. Kumbaga siguro, saka kung ano ako ngayon, lahat to natutunan ko doon eh, kung saan ako nanggaling. Kumbaga, kaya sobrang ko mapasalamat ko naman yung mga blessing na binibigay sa akin. Paano ka uli mag-start sa show? Po? Kailan ka uli mag-show? Ito, baka mag-start na ako itong end of January. Agad? Oo, start na. Ano yun? Meron na? Wala pa eh, naayos pa eh. Hindi. Magbabalik ko ano. Habi ko napakagandang ano sa akin kasi para akong... Kasi after One de la Cruz, syempre superhero siya, di ba? Sabi ko, ngayon, gumawa ako ng ganitong klaseng pelikula. Eh, ang gagawin ko next show is, ganun din, heavy drama, love story, action. Kumbaga parang, ready ako ngayon umarap sa soap opera ng So, gagawin. ito lang ang magagawa mong indie after JDC. Hindi, ako may nilook forward pa ako na ibang mga proyektong gagawin. Pero syempre depende rin sa schedule. Marami Opo. Marami nagsasabi ko daw yung Captain Barbell. Oh, hindi, lead ko. Maliit siya. Naniwala ka Baka pag gumano lang ako, baka pag yung naging superhero na siya, hindi na ako yun. Kayain na Ikaw lang. yung tao. Okay, normal. Pero you are willing kung sakaling sa'yo i-offer yung ganong role. Or Maganda yung proyekto, pero baka hindi sa akin bagay. Hype lang. Baka mamaya mapagtawanan ako lalo. Hindi. Kumusta